Jesus Christ, Holy Spirit, thank you so much for the opportunity of bringing us once more as your children to study your word. Let this quench of knowing more of you, Lord, be as fiery as it can be. Be something that is so sincere within our hearts that we wanted to know more of you as we enjoy knowing, learning, and embedding in our hearts the words that you want us to do. Yes, Lord, open our eyes, open our ears, so that as we listen to your word, it will sink in and be a living word as we live by in our walk with you. Make me your mouthpiece, Lord, and may be empowered by your Holy Spirit. And this we ask in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. 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 Thank you, Sister Finette, for being very, very helpful and thoughtful in helping me do the word. Okay? The For title God's glory po. of our topic this morning is complete and effective divinity. All right. Complete and effective divinity. What a nice words it can be, no? What do we mean by complete? And what do we mean by effective? All right. As we go on in our lesson this morning, we will come up with the importance of these words, complete and effective divinity. Right? Yes, ma'am. Romans chapter 6 verse 5 says, if we have been united together in the likeness of his death, certainly we also shall be in the likeness of his resurrection. So, a while ago we said complete and effective are some keywords that which we have to consider. And here again, united together and likeness of his resurrection are the keyword that we have to consider. Okay, shall we continue? Co-resurrection. The proof that I have experienced crucifixion with Jesus is that I have a definite likeness to Him. Hallelujah, no? Mga kapatid, can we identify ourselves with Him? There is this definite likeness to Him. And the Spirit of Jesus entering me rearranges my personal life before God. Hallelujah. Di ba ang tamis-tamis na namnamin ang salitang ito? The Spirit of Jesus entering me rearranges my personal life before God. Ang linaw-linaw, hindi ba mga kapatid? The resurrection of Jesus has given him the authority to give the life of God to me. Wow! And the experiences of my life must now be built
on the foundation of His life. What a declaration ito, mga kapatid. Can we be able to declare this statement likewise? All right? I can have the resurrection life of Jesus here and now, and it will exhibit itself through holiness. All right? So ayan ang mga kapatid, nakita natin. Holiness. Ano bang ibig sabihin? God is holy, so naturally, as His children, likewise should be holy also. All right, next slide, please. The idea all through the Apostle Paul's writings is that after the decision to be identified with Jesus in His death has been made, the resurrection life of Jesus penetrates every bit of my human nature. Ang tamis-tamis naman na namnamin itong mga statement na ito, mga kapatid, no? Alright, the resurrection life of Jesus penetrates. So ano bang ibig sabihin ng penetrates? It comes in, no? Every bit of my human nature. Hallelujah. It takes the omnipotence of God, His complete and effective divinity, to live the life of the Son of God in human flesh. Hallelujah. The Holy Spirit cannot be accepted as a guest in merely one room of the house. He invades all of it, the totality of it, no? And once I decide that my old man, that is my heredity of sin, should be identified with the death of Jesus, the Holy Spirit invades me. He takes charge of everything. Wow! 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 Talagang, what? Let us try to visualize and imagine this kind of setup that is being made in us. The changes, that effectiveness of this resurrection in our lives. Namnamin natin, mga kapatid. He takes charge of everything. So nothing is left for Satan to enter our lives, because he takes charge of everything. No more temptations, no more sin. Because here, the Holy Spirit invades me. He takes charge of everything. Next slide, ma'am. My part is to walk in the light and to obey all that He reveals to me. Ayan, mga kapatid. Ano ang keyword dito ngayon now ay obey. As we walk with the light, obey all that He reveals to me. So the keyword is obey. Once I have made that important decision about sin, it is easy to reckon that I am actually dead indeed to sin. Ano ibig sabihin ng dead indeed to sin? Meaning, wala na yung sin. Hindi na effective sa atin yung sin. Dahil, right? Because I find the life of Jesus in me all the time. Ayan. I find the life of Jesus in me all the time, and that is according to Romans chapter 6, verse 11. I find the life of Jesus in me all the time. Mga kapatid, I like you to repeat after me. Shall we do it? Sabay-sabay nga natin dito. Sabihin, I find the life of Jesus in in me all the time. all the time.
Di ba ang tamis-tamis nitong namnamin? Kung ano ba ang ibig sabihin nito? I find the life of Jesus in me all the time because we allowed him to enter us, to, to be in our hearts, to be in our being. Just as there is only one kind of humanity, there is only one kind of holiness, the holiness of Jesus. And it is His holiness that has been given to me. Wow, hallelujah, what a declaration na mga kapatid, ano? We claim and we declare. God puts the holiness of His Son into me. And I belong to a new spiritual order. Alright? So we are now set apart because we are now into a new spiritual order. And this is found in 1 Samuel 17 and 18 and Luke chapter 11 verses 1 to 28. I like the word uh, dead indeed to sin. Mga kapatid, dead indeed to sin. So wala nang kuwang ang sin sa buhay natin. Hindi na makapenetrate ang sin sa buhay natin kasi we are all embedded into the holiness of this Jesus Christ whom we believe to be our Savior, our Redeemer. Di ba ang sarap-sarap mga kapatid? Dahil we are now shunned from temptation. We are now shunned from sinning dahil there is already this holiness of Jesus in us. All right? So here, let us now proceed to the wisdom from Oswald. All right. The life of Abraham is an illustration of two things. Ano yung mga yun? They are of unreserved surrender to God. God's complete possession of a child of his for his own highest end. All right. True enough, if we recall the life of Abraham, di ba si Abraham, he was old, but there were prophecies that they are going to have children, all right? Children, so many children, just like the number of the stars in heaven. Pero hindi siya makapaniwala. Subalit, nung naniwala siya, when he surrendered everything to God, everything has been provided him as promised. As promised, di ba? That is why he is now called the Father of many nations. Unreserved surrender to God. Have we done that? Have we surrendered ourselves to God? Have we surrendered everything to God? And have we decision? Alright. So, isinuko na natin lahat sa Kanya. At eto mga kapatid, kung na lahat ng mga bagay ay isuko natin sa ating Panginoon, thereby, there is effective and complete, nakita natin, there is effective and complete. Hallelujah. Okay? So, it is but time now for us to ask ourselves to
under. Pag-isipan nga nating maigi, surrender ang buhay natin. Have we surrendered everything to God? Have we allowed Jesus to be in complete possession of us as His child? Okay, so yon ang ating mga pagbubulay-bulayan sa ating reflection, mga kapatid. Have we surrendered totally everything? Ang ganda nito, unreserved surrender to God. Okay, so there is no longer everything is so fully given to Him. Wala nang puwang, wala nang 1%, kung hindi 100% na total surrender. Okay, so we can be God's possession. Natutuwa ba tayo, mga kapatid, na ganito ang mangyari sa atin? Have we experienced this kind of setup in our life? Ako ay with all humility and modesty, I try to claim that truly I have surrendered everything to Him. Lalo na ngayon sa aking setup, na nung sinabi ng doktor na, alam mo ba na ang kalagayan mo ngayon ay you are now in a 3rd degree of your kidney problem. Oh, sabi ko, Lord, I have completely surrendered myself to you. I am not questioning what is happening to me. But because I have fully surrendered myself to you, ikaw na po ang bahala. Yan po ang aking sinasabi sa ating Panginoon ngayon. Because I feel His presence in my life. I feel that He is leading me. I feel that all of this sickness and ailment that I am experiencing now are all ways wherein I could be purified and refined, so that there is this unreserved surrender that I have given to Him. Kayo na po ang bahala sa akin. Sabi, kayo na po ang, as you have promised, you are going to take good care of me. Kaya mga kapatid, this is the spirit that I am now into. That there should be this effective and complete surrender to the will of our Father through Jesus Christ. Maraming salamat po. Okay? Meron pa ba sa inyo na gusto ring magbigay ng reflection or gustong magdagdag sa ating pinag-usapan ngayon? You have now the liberty to do it, mga kapatid. Salamat. Praise the Lord. Meron po ba? Sige po. Yes po. Ito po, Sister Conchita. Praise God. Opo. Opo. Salamat po na muli akong nakabalik dito sa ating Daybreakers. Isa ito sa mga karanasan at katotohanan na yung sinabi dito sa kay Oswald Chambers, yung illustration na buhay ni Abraham, yung unreserved surrender to God and God's complete position. Alam natin na
pag yung buhay natin, yung katotohanan na inibig at iniligtas tayo ng Diyos, wala na tayong karapatan sa ating sarili. Our lives becomes Yes. all possessions of our Lord Jesus Christ. Our lives is only reserved. The word unreserved, it means our lives is reserved only as God's possession. Because this life is a loan from God. At ito yung complete possession bilang mga anak ng Panginoon, that He is, our God is our complete possession. As God possession in our lives, in our hearts, that no longer we live, yet not we, but Christ lives in us, according to Paul in Galatians chapter 2, verse 20. Yeah. So, therefore, this word unreserved surrender to God, it means our lives is reserved only, nothing less, nothing more, as a possession, God's honor and glory. God bless po. Yes, salamat po. Okay. Meron pa po ba gustong magdagdag o mag-share o mag-reflect? Salamat po. Yes po. Yan. Meron pa po ba mga nais pong mag-share? Dahil kung wala na po, we're going to move on sa ating pong prayer time. So we can have more time po para sa ating mga panalangin. Pero kung meron pang gustong humabol, we can have a little bit more time para po sa ating sharing. Yan. Kung wala na po, we thank God for this devotion, and we thank Nanay Conchita for obeying the call of God sa inyo pong pangunguna dito po sa ating sharing devotion sa umagang ito. And we will continue to pray for your healing po. As we move on now to our prayer blast, and we're going to lift up to God in prayer yung atin pong mga kahilingan sa panalangin. Let me just po, wala yung aking okay. So as I have said, we will start from the healing prayers for healing for those who are sick. And of course, ang atin pong mga kapatid na ipinapanalangin natin, ay andyan po ang ating prayer list. It's on our screen and we can see their names. So if we know of anyone who already received their healing and that we have already received an answered prayer from the Lord, then paki-update na lang po tayo para ma-update po natin yung ating list. Kung meron na pong mga praise reports dyan, just let us know. Let's continue to pray for Pastor Jenny Lynn. I believe yung kanya pong asthma ay na-heal na. She is now doing fine. Pero yung kanya pong, I think it's her hemoglobin level sa kanya pong blood, ang kanya pong, we are praying for that, God will just completely restore
yung normal levels ng kanyang hemoglobin. And also, ayan, na-share po ni Nanay Conchita kanina, yung kanya pong condition at the moment. So we will continue to pray for her normal kidney functions. So nabanggit po niya kanina na yung stage 3, yung kanyang kidney condition. So patuloy po nating ipanalangin. Let us wrestle in prayer alongside her. We know her spirit, we know her heart, yung desire ng puso niya, and of course God knows her more than we do. So let us just pray and that God will continue to yung kanyang desires, the desires of her heart with regards to her condition. And as you emphasized very well kanina, may God's will be done. Yun, total surrender. Yun po yung ating pong mga takeaway. Yan, meron din pong prayer request si Sister Babes. It's on our chat box. Sabi niya, pa-include po ako sa prayer list, health issues. Okay, yan. So isama din po natin si Sister Babes for her health. Ilagay ko na po para Miss Babes. Yan. So, and all the others po, for complete healing, yung iba is still going through treatments and procedures. Yung iba under medications. We pray that God will just continue to open the heavens and just let His powerful and supernatural healing to flow upon each one of our brothers and sisters. At kung meron po tayong mga kilala na wala po sa list natin, then let's also pray for them. And even among us po, kahit nandito tayo araw-araw, minsan meron din po tayong mga nararamdaman, may mga health issues tayo, then let us also include that in our prayer. And not only physical issues, physical healing, but also in other areas of our lives, including emotional, financial, spiritual, lahat-lahat na po. Okay, so sige po mga kapatid, may I invite everyone to unmute, open our microphones, and let us all join together po dito sa Prayer Blast for Healing, just for 1 minute. At ito po yung atin pong unang prayer focus for healing. Ngayon na po. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, Father God, we continue to look up to you, Lord. Our brothers and sisters, Panginoon, who are needing healing, O God, miraculous healing that only comes from you, Lord. Yung iba sa kanila, Panginoon, Lord, had been suffering from all these illnesses, O God, Lord, for a long time, O God. And we believe, Panginoon, Lord, that you continue to work their lives, Lord. Even because through these illnesses, Panginoon, through these challenges in their life, O God, our service higit to pa you. nila kilala, O God, mas lalong higit na tumitibay ang kanila pong pananampalataya, Lord, at kaugnayan sa inyo. Lord, we declare your healing, O God, upon Nanay Conchita right now, that in your powerful name, O Jesus, ay magiging maayos po ang kanyang kidney functions, Lord. Yung sinabi, Panginoon, yung diagnosis ng doktor, O God, ng stage 3, Panginoon, Lord, ng kanyang kidney condition, Lord, you are able to reverse that, O God. You are the God of reversal. You are the God of shiftings. You are able, Panginoon, Lord, to change everything, O God, Lord. Ibabalik, God, ang normal functions ng kanyang kidneys in your name, Jesus. Lord, we also pray for Sister Babes, Panginoon, Lord.
Whatever you, her Lord, health conditions are, for Lord, healing. ikaw lamang nakakaalam, Panginoon, Thank Lord. you for the Continue, O healing God, of Sister Grace. to touch Thank you, her those life, O people God. whose name is Let your healing listed flow upon her right in now, our in the name of platform, Lord. Jesus. We continue to Thank pray, you that we O Lord, claim for and Pastor we Jen, claim complete of your healing, and for healing all the over others, O God, Sister sa aming pong Jenny, prayer list, O the God. You know hemoglobin them by name, you know problem that them, she you know has, kung Lord. anong Thank kailangan you nila. And that for you even are going to even among us, O God. answer Lord, we our prayer. continue, Lord, to depend And on we you. We declare, surrender Lord, everything and and we entrust accept, everything to Lord, you, Panginoon, Lord. everything Help that you us, Lord, wanted us to do. to always remember, Teach us, Panginoon, Lord. Lord, that Give ikaw us the lamang talaga, teachable Lord. You are spirit, our Lord, only hope. so that You in are our our service only to you, Jehovah we can Rapha. be You fully are able to effective heal, Panginoon, as we Lord. surrender Sang-ayon sa everything to inyong you kalooban, Panginoon, and Lord. make us But your help us, O God, to just obedient continue children, to Lord. pray, to just Make continue, us Panginoon, your to hope obedient and wait children, and Lord, to trust in you fulfill for your perfect all way, for your of the things perfect that you will, and wanted for your us to do. And maraming thank you, O God. God. Thank you, Lord, for And all this is those our na prayer. pinagaling mo na. In the Salamat for mighty answered name of our prayers. And we Lord will Jesus continue, Christ. Lord, to pray and Amen. intercede, O Amen. God, para sa mga kapatid namin na mayroong karamdaman, Lord. For we know, O God, that you are a prayer answering God. At alam namin, O God, na our prayers will never fail and that there's always power in our prayers because of our Lord and Savior Jesus Christ and the power of the Holy Spirit. Amen and amen. Amen, amen. Ang susunod po nating prayer focus ay ang Pillars of Society at today we are focusing on the arts and entertainment. So dito po sa prayer point na ito, pwede po ba nating hilingan si ba? Sino ba? Let us ask Brother Virgil, are you able po to pray? To lead us po sa prayers? Are you able to unmute? Sige po, sige po. Okay. Thank you po, Brother Virgil. So, we will ask you to lead po itong ating prayer point na ito and we will pray in silence as we agree with your prayers po. So, Yes. ngayon na po, Brad. Thank you Sige po. po. Aming Diyos Ama na nasa langit, Panginoong Hesukristo, o Banal na Espiritu, lumalapit po kami sa iyo ngayong araw ng Biyernes. Nagpapasalamat Yes, at Lord. tipon-tipon po kami sa panalangin bless na ito para sa inyo, Panginoon. Ina-uplift po namin ngayon ang Pillars of Society na Arts and Entertainment po. Yes. Mga tao pong namumuno rito, puspusin mo po ng iyong banal na espiritu. Bigyan mo po ng karunungan na naayon sa iyong kalooban, Panginoon. Yes. Lahat po ng kanilang gagawin, lahat ng kanilang i-create, Panginoon, sa arts o sa anumang bagay na yung lulugod po na yung kalooban, Panginoon. Yung hindi po immoral, yung pong ang moral po ay maging mataas, ang pantayan Panginoon. Gayun din po sa entertainment, yung mga artista, yung mga direktor, yung mga manunulat, Panginoon, bigyan mo ng sapat na karunungan na hindi basta-basta ang gagawa ng pelikula o ng anumang drama na hindi kaayon-ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lahat Yes, po Lord. dapat na gagawin nila yung makakapagbigay puri sa mga ginawa mo dito sa mundo, Panginoon. Yung mga himala mo, Panginoon, yung mga pagpapagaling mo sa mga may sakit, Panginoon. Sana po yun ang namin sa aming mga buhay na lahat ng aming ipapalabas, lahat ng aming idadrama o lahat ng aming ipapakita sa sambayanan ay magiging honoring your name and your glory, Panginoon. Yun po ang aming purpose, Panginoon. Gayun din po sa lahat ng mga direktor, sa lahat ng mga mamamayan na nanonood, na naggagawa ng mga
sining para sa kanilang mga buhay, Panginoon, maging kaaya-aya, yung pong pupuri sa inyo sa lahat ng makakakita na hindi po yung hindi dahil sa yung hindi po ilayo mo po sila sa carnality po, yung carnal mentality na hindi Yes, po Lord. lahat ng bagay ay para doon. Yes, Panginoon, dinadalangin namin ng ito sa pangalan mo na walang kapantay na Jesucristo. Amen. 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 Next po, ang atin pong prayer focus, yung nations and governments. Patuloy po yung ating panalangin para sa mga iba't ibang mga bansa at syempre kung ano man po yung ililid sa atin ng Holy Spirit to pray about, then we will pray for that as well. So, Pastor Rory, able po ba kayong mag-lead po sa prayer na ito sa nations and governments po? Pwede po ba kayong mag-unmute, Pastor Po, Rory? tayo po ay manalangin. Thank you po. Sige po. Patuloy po kami nagpapasalamat at nagpupuri, Panginoon, sa Diyos, Panginoon, sa bawat bansa, sa bawat mga leader, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na maraming mga sitwasyon na nangyayari sa bawat bansa. Balitang-balita sa buong mundo, ang bawat mga nangyayari pa rin nagkaguluhan sa Israel. Yes, Lord. Ang nangyayari ho sa Ukraine, ang ginagawa ho ng China sa Pilipinas. At ganun din po ang ginagawa ngayon ng plano ng China sa Taiwan. Ang paghahanda, Panginoon, nila sa maling pamamaraan upang sakupin ang bansang ito. Ama, putulin ninyo ang gawa ho ng kaaway sa kaisipan Lord. ng pinaka-presidente o prime minister ng China. Ang pananakop ay hindi solusyon, kung hindi ang pagtulong, ang pagtanggap sa kapwa, ang pagmamahal sa kapwa. Sapagkat kayo yung nangunguna. Kayo ang Diyos na nagkaloob nito. Dahil marami pong sa bawat bansa ay nagkakaroon ng mga kaguluhan. May iba't ibang issue regarding po sa pagtaas ng mga tarifas, mga aranseles, sa bawat produkto, sa ginagawa o Diyos ng Amerika ngayon sa pamamagitan ni Presidente Trump. Maaring tumaas sa mga hindi maaari kung hindi tataas ang mga bili. Tataas ang bawat mga produktos. We are living in a chaotic days in this world. But our hope is in you. Our peace is in you. Because you love your creation. Yes. And thank you, Lord God, for your word Yes. is the light of our path. And to break in every change that all of what happening in the world today. Because you asked, Lord God, that we come together to pray and intercede and to Yes, review Lord. and to remember you what your promise, Lord God, to Yes, your Lord. creation. Yes, Lord. Hallelujah. And this, Lord God, right now, just your promise. Mm. And your promise, we will
that be broken. We ask right now, Lord God, for peace, because there is a lot of people having trouble in their mind, in their heart, because of their situation in each country. The situation, Lord God, there is a political crisis, especially in the Philippines. There is a misunderstanding because of their own thoughts, because of their own authority that they have. Lord, touch their heart through your spirit, through your angels, that to remind them that they do not have authority to govern. You give them the authority to lead the people, to be united to you, to be in love with you, to in love each country. Thank you, Father God. Bless Israel, Lord God. Continue to cover them with your precious presence and your angel and your warrior angels also. We speak for peace. We speak for God prosperity. We speak, Lord God, in each country, Lord God. From the east to the north to the south to the west, you are the center. You are our God. You are our victorious God. Because our brothers and sisters in Islam, Lord God, they belong to you. Our brothers and sisters, Lord God, in Australia, in Europe, in UK, in America, in Asia, in the Philippines, this only belong to you. That belong in the hands of the palm of the hands of each leaders. We ask, Lord God, through your mighty warriors, angels, cover each your sons and daughters. Make our faith be more strong, be more prayer, be more have faith in you and loving you. Because you always be there. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Next, ang atin pong prayer point, prayer focus, Isaac Church and the Ministries. So bilang body of Christ, bawat isa po sa atin, we are members of the body of Christ. So hinihilingan ko po tayong lahat to unmute, to open our microphones, and let us all join together po bilang miyembro, bilang kabilang sa katawan ni Kristo. Let us do our share and let us have our part dito po sa ating prayers for the church and all the ministries. Lalong-lalo na po, ipanalangin natin ang mga pastor, ang mga diakonesa, ang ating mga leaders sa iglesia, at yung mga ministries na atin pong mga kinabibilangan, at yung iba pang mga gawain ng iglesia upang ipalaganap ang salita ng ating Panginoon. Let us also cover in prayer those who are in the mission fields, yung mga missionaries, yung mga nagdi-distribute ng mga Bibles, yung mga those who are used by God to deliver yung mga pangailangan ng mga taong yung mga kapatid natin, mga mananampalataya na who are being persecuted, those who are in places na mahirap abutin, sila po ang ipinapadala ng ating Panginoon. And let us cover them in prayers for continuous protection and provision. Lalong-lalo na sa mga lugar na hostile ang kanilang kultura para sa mga Christians. So
Ito po, magsama-sama po tayo sa prayers na ito, and let us for 1 minute, let us all join together dito po sa prayer blast for the church and the ministries. Ngayon na po. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord, Father God. Lord, we continue to lift up to you, Panginoon, with this prayer, Panginoon. Ang kabuuan ng inyong iglesia, O God. Bawat miyembro, bawat isa sa amin, Lord. Bawat anak mo, O God. Bawat bahagi ng katawan ni Kristo, O God, na isinugod mo, Panginoon, Lord. Binigyan mo kami ng permission, O God, to go and make disciples, to go and tell the world, O God, of your goodness, of your love, of our testimonies, of our witness, O God, bilang mga taong naliwanagan, bilang mga anak mo, Panginoon, na totally surrendered our lives to you. Lord, we pray, Panginoon, yung mga anak mo na naglilingkod, O God, nagtalaga ng kanilang buhay, Panginoon, sa paglilingkod sa inyo, Lord. Ang mga pastor, ang mga diakones, ang mga leaders ng iglesia, sampo, Panginoon, ng kanilang mga pamilya, O God. Lord, tugunin mo ang bawat pangangailangan nila, O God. Even those who are in the mission fields, Lord, those who are distributing Bibles, those who are preaching and sharing the Word of God, Lord, lalo na sa mga lugar, Panginoon, na talagang hindi po pinapayagan, Panginoon, ang mga ganitong mga gawain. Lord, i-bless mo, Panginoon. Bless the works of their hands, Lord. Protect them and provide for their needs. Lord, we also pray for all the ministries of the church and all the gatherings and all the mga iba't ibang gawain, O God, Lord, na ang lahat, Panginoon, ito ay mangyayari, Panginoon, Lord, sa pangunguna at gabay ng inyong banal na Espiritu, so that more people, all people, will know that there is a God who loves them and who is willing, O God, to save them from this world, from the punishment of sin, and who only wants for their good, Panginoon, Lord. We pray, O God, for your glory, Panginoon, Lord, na ang lahat ng mga hindi pa nakakarinig ng inyong salita, Panginoon, ay magkaroon ng pagkakataon, Lord, na matanggap, marinig, at maunawaan at matanggap ito, Panginoon, for your glory, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Amen, amen. Maraming salamat mga kapatid for joining in the prayer intercession. And bago po tayo mag-closing prayer at hilingan po natin si Pastor Raul, na-ilid po tayo sa ating Thanksgiving closing prayer and also the benediction afterwards. Pero bago po yun, meron po ba tayong mga birthday celebrant sa room po na ito ngayon? Birthday celebrants or wedding anniversary? So we can pray for you po. Parang wala po yata. Okay, so sige po, hilingan po natin si Pastor Raul for the closing prayer and benediction po. Pastor, thank you po. Yes po. Hallelujah. Praise be the name of Jesus. Panginoon, sa oras pong ito, patuloy kaming nagagalak. Naranasan namin ang iyong kapangyarihan. Pinapalakas mo ang aming mga pananampalataya dahil sa pagsama mo sa amin at sa iyong salita na aming narinig. Tunay nga, Panginoon, our complete obedience, Lord, is not the hindrance of that you are our position, Lord, in life. Ikaw, Panginoon, ang lahat sa amin. At walang anumang pwedeng kumadlang sa pagsunod namin sa iyo. Yes. A complete surrender, a complete service, a complete worship, a complete giving up everything, Lord, for your glory and for your honor. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aming kapatid, sa buhay ni Sister Conchita, Panginoon, na ginamit mo upang maihayag na ang iyong salita ay nagkaroon ng kapangyarihan at koneksyon sa aming mga buhay upang maranasan namin, O Diyos, ang patuloy mong pagpapala, patuloy mong pagpalakas at pagre-remind sa amin
na ang lahat na sa amin, Panginoon, na ikaw ang siyang may-ari nito. At walang kadahilanan na hindi namin maibigay ang buhay namin, ang lahat na sa amin. Sa oras pong ito, O Diyos, salamat sa iyong pagkalinga, salamat sa iyong pag-ibig, salamat, Panginoon, sa katapatan mo sa bawat isa sa amin, sa grupo na ito, Panginoon, ang Daybreak Global. Salamat sa mga bawat buhay nila, O Diyos. Binigay ang panahon, binigay ang oras, binigay ang buhay, ang lahat na sa kanila dahil alam namin that you are the means, source of the fountain of divine blessing, both spiritual, physical, emotional, financial, and anything and everything, Lord, that we have in our possession belongs only to you. So, Panginoon, sa oras pong ito, dama-dama namin, Panginoon, ang iyong katapatan sa aming mga buhay. Kaya, O Diyos, sa oras pong ito, ay inilalagak namin, ino-offer namin sa iyo ang lahat ng oras, panahon, lakas, ang lahat na gagawin namin para sa iyo. Dahil alam namin, O Diyos, ito ay ikinakagalak mo, O Diyos, at lahat ng gagawin namin pinagpapala mo. Kaya, O Diyos, sa oras pong ito, sa kapangyarihan ng iyong banal na espiritu, sa pag-ibig ng Diyos Anak, at sa pagkikipisa at pagpapala ng Diyos Ama na patuloy naming maranasan sa aming mga buhay. May the love of God the Father and the salvation of the Son of the living God through Jesus Christ, the empowerment, the comfort, the guidance, the reminder, the infilling, and the inspiration of your Holy Spirit be with us today, now and forever. We receive this, all the glory and honor belongs to you. In Jesus' matchless name, this we pray. Amen. 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 Maraming salamat po. Thank you, Sister Conchita. Thank you, Nanay Conchita, and everyone. Okay, so sige po.